Welcome to The Kugan Show Podcast Episode 1. Siyempre, Hiraya Malaya. Ako nga pala si Joe Gatti from Filipino G, man. And Maki here from Filipino G. What's up? Yes, sir. Yun. Tapos na naman yung taon. Sa mapagpalang gabi, mga kapatid. Kamusta Magandang kayo? araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa mga manunood. Umaga na pala sa Pilipinas, no? Yes. Okay. Basta pag magsasalita, Mac, tutok mo lang yung mic sa bibig mo. Oo, aabot ko sa tayo. LG. Tsaka pag may gusto kang sabihin, kunin mo lang. Suntokin mo. Suntokin. Dito ka na lang. Tapos sino gusto magsalita, doon. Wala. Safe. Ngayon, kamusta yung nakaraang taon natin? Sa akin, medyo mabigat yung nakaraang taon eh. Sobrang daming struggle. Pero... Criminal ka na ba? Ay, hindi naman. Nasa wanted Kumbaga, list ka na ba? sa pamilya, sa trabaho. Hindi mo mawawala yan. Lagi naman kasama yan. Oo, alam mo naman yung mga kapwa mo na Pilipino eh. Tapos, Yung kasama, yung kasama nga lang natin, pamilya natin sa Pilipinas, dami mo nang iniisip. Ito pa kayang malayo ka. Pero naniniwala ba kayo sa ano na yan? Na talagang pag OFW ka, sarili mo lang talaga. Oo, man. Although makahanap ka ng sanggandikit mo dito, pero sarili mo lang talaga. Stick to one ka lang pala. Parang Kasi, ako hindi ko siya tinitignan na ganun eh. di para sa akin kasi, walang ibang tutulong sa'yo, sarili mo lang eh. Kumbaga, kung meron ka mang kaibigan, gagabayan ka lang niya kung saan ka papunta. Ganun lang siya, man. Pero kung isang OFW ka, gaya mo, ganun talaga. Hindi mo pwedeng iasa yung sarili mo sa iba. Ikaw magdadala sa sarili mo. Para sa akin ganun lang siya. May hinga mo siguro ng tulong pero hindi mo aasahan na talagang katulad ng sa pamilya sa Pilipinas na airmat mo, babantayan ka. Oo, andun lahat. Anytime na pwede kang kumislot ng konti, andyan yung pamilya mo na pwedeng tumapik sa'yo na anak, pa, kuya. Ganun. Diba? Ano bang natin? Ano bang mga struggle natin bilang OFW? Dito sa bansang to, Yung common struggle para sa'yo kasi iba-iba naman tayo ng struggle although pare-pareho tayo ng pinagdadaanan. Number one sa pamilya, syempre. Yung LDR, di ba? So, tagal ko rin na malagi sa Pinas. So, pagdating ko rito, nangaparin uli ako. Kasi, tagal ko silang nakasama eh. Tas, at the end of the day, eto na naman ako, mag-isa uli nakatayo. Di ba? Ilang taon ka na ba OFW? Ako, 35. Kaka-35 ko lang this last week. Hindi, ilang taon ka ng OFW? OFW man. Ano, 35 ka ng OFW? 13 years na ako nag-abroad man. Oh? Puta. So, Galing dati. galing ako Saudi. Oo. Since 2011, nandun na ako man. Binatilyo pa lang ako, nandun na ako. Parang ginawa ng pamilya ko Bartolina yung ibang bansa sa akin Oo. Para siyang kulungan sa akin para sa akin kahit na kumikita ako ng pera. Ano yan, ginusto mo o... Hindi ko gusto umalis man. Gusto ng pamilya ko para makatulong ako sa kanila. Kasi isipin mo, parang labag sa loob mo. hindi naman siya labag. Inisip ko rin yung future nila. Pero kung sarili ko lang isipin ko, kaya kong tumayo mag-isa sa Pilipinas Maraming hassle doon man. Hindi ko kailangan mangamuhan ba? Syempre, sa hirap din ng buhay, lumalaki yung family ko. Kinailangan kong umalis. Sinakripisyo ko lahat yun man. Hanggang sa dumating ako sa point na nandito na ako sa Europe, laki ng adjustment kasi Saudi, nightlife andun lahat. Kahit sabihin mo hindi open, pero andun yung luho, andun yung gadget, lahat, tax wala. Dito, slow moving bansa kasi siya Hindi siya agad upgraded na nagbibigay ng upgrade sa bansa nila. Pansinin mo, napag-usapan na namin to before na yung lumang Pilipinas, eto siya ngayon. Ang pamasahe, 50 cents lang. Tas ang manok, parang 3 euro lang. Kumbaga dati kasi sa islang Naabutan ko pa yung mga ganong era before. Kaya, yun. Para sa akin, ganun. Pero So, masaya. Masaya ang ng pag-ibang bansa. Masaya, sobrang saya. Kasi walang control ba? isa na yun, tsaka yung na-adapt mo yung ibang ugali ng tao, nagigets mo. Diba? Nagigets mo, diba? Itong taong to, fit sa akin to. Itong taong to, hindi fit sa akin to. Parang ganun lang. Ino-observe mo sila at the same time.
Oo, parang gano'n siya. Isang malaking paaralan, no? Kumbaga kung nasa Pilipinas ka, para ka nasa ilog, pag nandito dagat. Oo, gano'n. Mas marami kang makukuha. Kumbaga, kung knowledge ang gusto mo, mas maraming knowledge sa paligid. Kung mas malaki yung kumpanya mo ba, na friends of friends, gano'n, di ba? Ikaw, Jo. Yung nga. Last year, like, Ilan taon ka ng OFW? ilang taon na? Siguro mga 8 years. Or, I think, 9, mga ganun. 8 to 9 years na, siguro. 4 years. Ako, siguro, 5 taon. Ilang taon. Ka-anim. 6. Ikaw? Pagiging OFW humubog sa akin eh. Kasi nung sobrang bata ako nag-OFW, 22 ata. Yun ang kagandahan Sa Qatar. kapag bata ka palang nag-OFW. Sa akin, ang bigat, ang hirap. I mean, nung nasa Pilipinas ako, iba yung takbo ng isip ko eh. Parang like, alam ko na yung ko, parang ganito lang yung buhay. Pero nung nag-ibang bansa ako, tapos ang katrabaho ko, iba't ibang lahi. I mean like, galing ako sa Qatar eh. Kumbaga iba't ibang lahi, so iba't ibang buhay. Iba-ibang, tawag dito, yung pangarap sa buhay, yung gusto nila. So, doon ko na realize, doon nagbago yung perspective, yung pananaw ko sa buhay talaga. Alam mo, ganyan palang mundo. Doon ko na, kaya sobrang positive ko tumingin lagi sa buhay. Kasi, tangina, mas maayos pa nga yung buhay ko sa kanya. Yung mga katrabaho ko na ibang lahi. Man, may katrabaho ko ngayon, African siya. Sila yung, mahilig kasi ako manood ng documentary. Yung African na yung taga-probinsya talaga, yung talagang salat, yung dumadaan ng kabundukan para lang makatawid ng... Although may ganun din naman sa atin. Yung tumatawid ng kabundukan para makapunta ng ibang bansa. Yung mga illegal people na mga immigrants na. Man. Nanonood ako nun man. Yung iba namamatay na lang sa ilog, namamatay sa gubat, hindi kinakaya yung gutom, yung lakad. Tapos katrabaho ko siya ngayon, sabi ko, tangina, imagine mo kung gaano kaswerte yung buhay yung hassle, ko. Kasi hindi ko naranasan yung ganun sa'yo. Kumbaga, mas lalawak yung understanding mo sa buhay. Yun yung nagdala sa akin, man. Kaya, pagiging OFW, kumbaga... Sa 9 years, no? 9 years ka na OFW, ba? Tangina. Siyempre, dumating tayo sa pagiging makulit kahit OFW ka na. Lalo pagbago ka pa lang, makulit, pasaway. Pero kalaunan din, taon by taon, talagang huhubugin ka din talaga. Babago yung mo dito. Sobra, man. Yung pananaw mo eh. Sobra. No? Kaya yung last year ko, ang daming aral. Kasi mong bata pa ako eh. Daming aral sa akin, man. Ganda yung edad yung OFW ko. Mahirap kasi umalis kapag pamilyado na eh. Ikaw ba pamilyado ka na? Lalo si Maki, diba? Mahirap. Oo, nag-start ako umalis. Siguro 19. Meron na akong isang anak noon. Diba, sobrang sakit nun. Siyempre, hindi ko siya naalagaan ng gusto ba. Parang, ang iniisip ko nun, nag-Saudi ako. Tingin ko, yan ang isa sa mga number 1 mabigat na struggle ng isang OFW. Totoo, yung malayo ka sa anak mo. Parang sa asawa, mabigat din. Pero yung sa anak mo, hindi, sa asawa kasi hindi ko siya kadugo. Para sa akin, yung anak ko yung kadugo ko, mas matimbang sa akin yun eh. Sabi nga nila palit ka ng ibang asawa pero yung anak di mo kaya palitan. Talaga sa isang OFW, mas mabigat yung malayo sa anak. Totoo. Although mabigat din malayo sa asawa, pero mas mabigat yung malayo ka sa anak mo kasi yun nga yung nararanasan natin na birthday, mga okasyon, hindi mo siya nakikitang lumalaki. Hindi mo siya nagagabayan physically. Tsaka, sabihin natin mentally, emotionally na gagabi mo siya through online. Pero, iba pa rin yung nandoon kay. Totoo. Yung ikaw yung umagapay. Gaano ba kahalaga ang isang tatay sa isang pamilya na nandoon ka? Diba? Paano yung wala ka sa tabi niya, diba? Parang napakahalaga nun pa. Lalo na ako, babae, anak ko. Isa ba yun? Kasi, ang tendency niyan, di natin kasi alam yung loob nila eh. Ang tendency niya, magkakaroon niya ng hinanakit. Bakit si Papa wala rito sa tabi ko? Yung graduation ko, bakit si Papa wala ganito? Yung mga special occasion niya na hindi ka nakikita. Although suportado, kompleto, may pera, may handa, lahat nabibigay mo, yung guluho. Pero iba pa rin yung presensya ng isang ama na dumikit ka sa anak mo na, anak, tara, nood tayo ng TV, kain tayo ng ganito. Isipin mo, swerte tong henerasyon nating mga OFW, tong henerasyon natin dahil
may ano eh, may mobile phone. May internet, May G. internet. May Isipin mo phone, yung like, mga magulang dati, nung man. panahon na... Man, experience ko yan, man. May nagkwento sa akin na nakasama ko sa Saudi. Pipila pa siya ng napakahaba sa telepono pag day off nila para lang makausap yung makatawag through phone, landline. Ganun kahirap. Kaya yung mga panahon, yung mga lumaki na bata ngayon, Swerte na. mga edad natin, yung mga edad natin na may OFW, ganun yung sistema. Sila yung may mga malalayo ang loob sa magulang. Kasi hindi nila nakikita eh. Ako man, like, 15 years old ako, tsaka ako lang nakita yung tatay ko, man. Oh? Oh, Ano yung OFW? OFW sa Saudi. Nung umedad ako ng 15, tsaka lang siya nakontak ng pamilya niya. Oh? Oo. Kaya ako nag-antipolo. Kasi nung nakontak siya ng family niya, parang gusto niyang bumawi sa akin. Mahirap yung buhay sa province. Parang ginrab ko rin yung opportunity. Hindi ko na hindi ko na tiningnan yung samaan ng loob. Kumbaga, tiningnan ko na agad yung opportunity. Kumbaga, hindi naman ako, laki ang lolo't lola. Kumbaga, syempre sila, nakakwento nyo sa isang episode syempre niya. sila, Sa bamboo ng lola niya. syempre sila iyak siya ng iyak. Kahit di naman ako, pero kasi tiningnan ko yung opportunity man eh. Kumbaga, ito kaya akong pag-aralin na mas maayos. Yung tipong mas makakatulong ako in the future, parang ganun. Kaya kahit nakakakita ako lang sa tatay ko, hindi ko pa siya kilala. Parang, dati pa lang malakas na loob ko eh. Kumbaga, mas gusto ko ng... Ano yun, may galit ka o... Sa akin, wala. Wala Kumbaga, kang hate, no? Kumbaga, inaano ko agad eh. Siguro naging open din ako nun masyado agad na alam ko agad yung kalagayan. Nabuksan din ako agad, parang ganun. Pero siya, hindi naman siya nailang sa'yo. Ay, hindi. Ako nga yung mas... Parang nagbibigay ng boundaries, no? Hindi, ako mismo yung lumalapit. Kumbaga, pinaparamdam sa kanya na gusto mong bumawi. Sige, unang nag-break ng boundaries. Kumbaga, maging tatay ka sa akin. Pakita mo kung anong... Pakita mo kung anong klaseng tatay ka sa akin. Kaso it's too late na talaga. Ano siya, kumbaga, na-hook siya sa mga illegal. Kasi dati, alam mo naman, sa Saudi. Ano na yun kumbaga, whites. Ganon. So, hindi niya na-handle. Kumbaga, yung buhay niya, sobrang sarap. Hindi niya lang na-control talaga. Oo. Masarap yung buhay niya. May pera siya. Siguro, hindi niya naisip na magkikita pa kami. Tsaka may hangganan. Oo. Tapos, nung nagkita kami, may malala na siyang diabetes. So, hindi namin nagtagal na nagsama. Siguro, yung nasa wishlist niya rin yun. Hindi, tsaka kumbaga, ano na yun sa akin para siyang tinitingnan ko siya sa salamin talaga. Hindi ko tutularan to, parang gano'n. Gusto mo lang makilala, pero... gusto ko makilala, pero hindi ko gagawin yung ginawa ko. Parang yung tatay mo eh. Iba yung landas na pinili. Makakita ka rin ng pat eh. Matik. Yung pat na gusto mong tahakin. Nandun talaga yun yung para sa'yo. Sabi nga don't chase butterfly. Let the butterfly chase you, di ba? Kung meron kang pangarap, wag mong habulin, hayaan mo siyang lumapit sa'yo. I-attract mo lang lahat ng nasa paligid mo. Yung tamang ng praise nung na yan, ng kasabihan na yan, yung parang wag kang maghabol ng butterfly, magtayo ka ng garden. Yeah. Pwede no? Para ma-attract mo sila, di ba? Parang yung garden, yun yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo para maka-attract ka ng garden. Yun, ganun. Kasi lahat ng blessing napupunta sa'yo lahat yun. Real talk. Hindi, ako naniniwala ako na... Ayan yung ina-apply ko ngayon, man. Ito personally sa akin man, kumbaga talagang ina-isolate ko talaga yung sarili ko, tapos talagang sinisikap ko na kailangan natin talagang ayusin muna yung sarili natin. Kasi naniniwala ako na lahat ng kailangan natin sa buhay nasa paligid lang eh. Oo. Ngayon, kailangan mo lang talagang i-align yung sarili mo. Paano ibibigay sa'yo yung gusto mo kung hindi ka pa ready? So, kailangan mo maging ready. Kumbaga, physically, mentally, kailangan fit ka, parang ganun. Di ba? Tama. O kaya ibibigay sa'yo yan, patikim lang para malaman mo na. Kasi may mga iba, di ba? Pag may hinihiling, bibigay sa'yo, tapos biglang mawawala. Alam mo yun? Kumbaga, katok siya na, ganyan yung mangyayari sa'yo pag hindi ka tapos binaliwala mo. Para makikitaan ka ng, para makikitaan ka ni universe ng, binigyan na kita ng blessing. Parang hindi mo deserve, wala kang galaw eh. Hindi mo ginagalawan eh. Binigyan na kita ng stepping stone.
Yeah. Pero hindi ka gumagalaw, okay, bawiin ko nga. Yeah, yun yan. Hanggang sa Paghirapan mo ma-realize mo na paghihirapan mo na siya uli. Dumating na pala yung hinihingi mo. I mean, gusto mo uli siyang makuha, pero nung kukunin mo, kailangan mo siyang paghirapan na. Mas paghirapan na ng doble. Oo, yeah. Hindi mo na uli yung Yeah. Kasi may mga tao talaga na swerte. Pag yung swerte talagang isang hiling lang. Ayan na yun. Hindi mo na kailangan paghirapan, pero hindi nila napapansin minsan, parang binabaliwala. Yeah. Tapos ngayon, si Universe, babawiin yun. Yeah. Hindi niya pinahalagaan yung mga bagay Yung mga na hindi mo nakukuha. napapansin. Ako, para sa akin pagising mo pa lang sa umaga, may blessings ka na. Bumukas yung mata. Yung bumukas mata mo, buhay ka pa, blessings yan. Kumbaga, hindi, tsaka, sobrang swerte natin, man. As in, kung tingnan ko, ako pag tumingin ako sa buhay, like, ako pag uuwi lang ako ng bahay, tangin ang ganda ng apartment ko, may maayos akong inihigaan. Kasi yung ibang tao, wala eh. Di ba? I mean, naranasan ko na mag-OFW sa Qatar. Sabi ko, natutulog kami sa double deck na ang ingay na may partition na kumot. Sabi ko, tangin na, kumot, hindi. no? Sabi ko, tangin na kaya nanibago pagdating ko dito. sabi ko, tangina, sobrang swerte ko talaga. Kaya man, pag nagpe-pray ako man, talagang puro pasasalamat lang man. Sinasabi ko yung gusto kong makuha, pero para aware lang si Universe or si Papa G. Pero hindi ko siya talaga hinihiling na bigay mo sa akin to, bigay mo sa akin to. Kumbaga, pag sinasabi ko yung gusto ko, kumbaga, nasa kay Papa G na lang yan sa tamang panahon, tsaka kung deserve ko talaga, ibibigay niya yun. Pero hindi ako yung tipong palahiling talaga na bigay mo sa akin yung ganito, gusto ko ng ganito, hindi man. Oo, gagi. Oo. Kaya ako pag nagpe-pray ako man, puro tangin na pasasalamat lang talaga man. Kasi sobrang blessed natin, G. Yung iba dyan, may tao sa Pilipinas man. Sa vlog ko, sa YouTube, Jojo1111 man. Yung mga nagko-comment doon man, may mga nagpi-PM sa akin, halos nagmamakaawa, humingi ng tulong. Tapos, kung iisipin ko yung sarili, tangin na swerte ko. Alam mo yun, diba? Kahit ako, merong mga ganyan kaso. Bibigyan mo sila ng hint okay, ito, punta ka dito, punta ka ng ganyan. Tapos, binigay mo na yung lahat ng impormasyon na kailangan nilang malaman. May mga talaga may itatanong pa rin sila. Sinabi ko na, yan na yun eh. Baka mo meron kang ano dyan. Yan na yun, sige na. Kung gusto mo talagang umalis sa Pilipinas, ibig sabihin, hindi siya talaga gano'n. Hindi niya gusto pa. Baga, kumukuha lang siya ng impormasyon, paano? Kung ano yung lagay mo dyan, baka hindi ko kayanin eh. Alam mo yung mga ganong holdback. Kasi paano mo malalaman? Gusto mo talagang gawin yung isang bagay. Kahit na susugal ka man. Kahit na isang word lang yung binulong sa'yo, may hint ka na. Oo, may susugal hint ka. Putik, okay, one word lang to. Pero ito na yun, ito yung stepping stone. Actually, kaya ako hindi talaga ako pala camera or para vlog dati talaga. Talagang siguro, way na rin ni Papa Gadman. Nung papunta ako dito, konti pa lang Pinoy. Dumating ako dito, konti pa lang Pinoy. Ngayon, wala akong mapagtanungan talaga man. Nagraran. Astig. Dito, mas malinaw kasi yung likod kaya hindi ko magamit yung harap. Hindi man, nung pumunta ako dito man, sobrang walang mapagtanungan. As in, zero talaga. Sariling sigap talaga. Kaya nung nakarating ako dito, man, tangay na nag-vlog talaga ako paano pumunta rito. Para sa kapwa Pilipino lang din. Oo, parang kawawa naman yung iba. Kasi naranasan ko tangay na, ni-stress ako. Paano saan ko nakuha yung papel na yan? Ano yan? Hindi ko alam yan. Alam mo yun? Ganun. Ano documents yan? Saan ba yung nakuha? Saan mo pupunta mo kunin yan? Wala, nung panahon na yun, wala pang chat GPT. Wala kang tatanungan. Ano lang talaga, sa kapwa mo, OFW, tao-tao lang din. Kaya ako nung nag-ano man, tas uso pa yung sabi-sabi, ano yun, scam yan. Pag nag-a-apply ka. Siyempre, first time mo, parang maniniwala, natotoo ba to? Europe? Ano yung scam yan? Ganun. Kaya tangin na sabi ko, nung nakarating ako dito, iniisip ko talaga, kawawa naman yung mga papunta rito na wala talaga mapagtanungan. Oo, kaya nag-vlog ako man, nag-share ako ng information na at least kahit pa paano, nakakatulong din. Oo. Magkaano sila ng ideya. Hindi yung pupunta ka dito na talagang zero ka. Mahirap yun. Oo, puto. Parang tanga na dito. Kaysa yung mga OFW before dito, wala. From the start, no?
Scratch talaga. Ako bago ko dumating pumunta dito, talagang hagilap ako sa YouTube, anong klaseng bansa to, sa Google, anong mga meron dito, anong mga bawal, anong mga pwede, yan. Ako, ano ko hinahanap sa YouTube? Smoke. Ako hindi ko naisip yun. Ano ko lang yung culture. Pareho tayo man. Kaya culture siya ako pagdating ko dito. Puta, daming tindahan, oh. Daming cannabis, store. Actually, nung papunta ako dito, sabay kami ni Rodney sa airport ni Kulot. Bago yung nag-a-apply pa lang ako, yun na talaga yung sinerge ko. Pwede ba mag-smoke doon? Ganyan. Ma-illegal ba yung smoke doon? Ganyan. Nakita ko may mga cannabis shop, tuwang-tuwa na ako nun. Pagbaba ko man dito, siguro after 2 days, sinikap ko talaga man, bumiyaya ako mag-isa. Alam mo yung ukay-ukayan? Tapos, doon yung namin, accommodation. Tapos yung may cannabis shop, yung sa Big Labney. Sa Glabney na. Tangin naman, bumiyaya ako mag-isa, pero sa akin, hindi ko alam saan ako sasakay, saan ako, di ba? Tangin na takot pa ako nun, makabili lang ng smoke. Sa akin, unang baba ako dito, siguro, ang budget ko sa kakarating pa lang namin 2 days. Pagkababa namin dito, di accommodation. After 2 days, ang budget ko lang yun, 60 euro para sa isang buwan, para sa sahod, pag dumating yung sahod. Ginastos ko yun, pagkakita ko kagad ng hemp shop. Putak, ginastos ko yung kalahati nun. Bumili ako ng bong, bumili ako ng 25 grams ata yun. Sobrang puta. Proud pa ako, nakalabas pa yung paper bag. Proud pa ako, kinakalkal ko siya sa daan. Sabi ko, legal naman to dito eh. Yun, sindi, pag-uwi. Di ko rin alam dati, mga CBD na yan. Pero yung CBD? Pero alam ko na yun, aware na ako doon. Ako hindi, di ako aware doon. Kasi sa Pilipinas, walang ganun eh. Di ba? Kahit ako hindi ko rin alam yung CBD na yun. Tapos, yung tropa, na matagal nasa accommodation namin, kasama ko sa kwarto, meron siya. Parang, yun, tenen. Let's bolt in. Puta, saya ko ng araw na yun eh. Let's bolt in. Puta, pagsamahin natin to. Para kami scientist eh. Yun agad yung problema ko noon eh. Kasi nung bumaba ako dito, alam ko na CBD siya. Pero nag-expect kasi ako nun, sabi ko may THC pa rin to na content. Pero sobrang baba. So, hindi pa rin na-satisfied. Tangina ng problema ako nun. Sabi ko, saan kaya makakabili ng putangin na, kahit saan ka dito mag-work, may smoker kang makakatrabaho Meron. Hindi ka masisiro man. I mean, sa lahat ng mga work na na-experience ko, meron talagang smoker. Kaya kahit wala kang makakasindi ka eh. Magkakaroon ka ng source. Alam mo yun? Hindi siya mahirap hanapin ko to. Naalala ko nga yun eh. CBD pa ako, no? Nakilala ko si Boss Jet kasi tapat lang kami ng bahay. Sa second floor siya, dito kami sa baba. Pero magkatapatan lang halos, paglabas mo ng pinto mo, kita mo na siya doon. Ngita ko siya, umuubo. Hindi, sabi ko, aga, alas 10. Baka may TB lang doon. Di umuubo, nagkakapi. Tuberculosis lang nagkakapi, umuubo, tas walang yosi. Di tinignan ko siya mabuti. Sabi ko, abayan! Tsaka iba ang ubo ng alam mo, di ba? Pag-smoke ubo na dry. Alam mo yung dry na ubo. Yung tunog na yan. Luubo ka. Sabi niya. Yung ubo na dry. Bigla siya sumaya sa akin. Gumanon. Sabi ko, meron ako. Sabi niya, ano yan? Parang ang tawag yun, basta may tawag siya, skunk, gano'n, something. Sabi ko, hindi. Binili ko sa Glabney. Sabi niya, tapo mo yan. Sabi ko, bakit? Sayang naman. Eto, tingnan mo. Binato niya sa akin, joint. Puta. Pagbaba ako sa baba, inabot kong gano'n. Binato niya, sibok ako. Sabi ko, wow. Ayun, sabi ko, wow. Ito yung totoong weed. Sabi ko talaga. Simula nun, doon kami naging dikit. Nagta-taxi pa si Boss Jet. Pagtapos sa duty taxi, sunduin niya ako sa trabaho. Alas 10. Ikot kami dito sa may Dubrava, sa may Ina. Doon kami, smoke, tapos kape. Yun yung parang pinakamasayang araw ko na nakatingin mo talaga ng literal na smoke. Yung pag one pop enough talaga yung sasabi nga namin bingi ka agad. Tsaka iba nga dito. Iba yung dosage nun. Iba sa local sa atin. Kaya kaya pag nasanay ka rin na like mag-smoke daily ka dito, kumbaga daily ako nun. Unang taon, 2 taon ko dito, daily, araw-araw. Yan kami ni Kulot man.
tangin na sabi ko Hanggang sa inyo man. Hanggang sa grabe. parang nawawala na siya. Putang na, nagiging normal na. Oo. Stop. Kahit 1 week lang. Tss, balik ka ulit. Yun ulit yun. Tayo na parang ang bagong panganak na sanggol. Tsaka Kakakita mo pa lang ng kami, mundo. sa amin ni Kulot, hindi kami sanay wala na, hindi kami sanay. Pag pag matik na, pag pa-dry na yan, kumakontak na agad. Kumbaga, naging na siya, naging... Sistema, no? Oo man, gano'n na siya. Siyempre, magiging ma-mature ka pa. Siyempre, una, okay din yung ganong experience. Hanggang ngayon na pipitik-pitik ka na lang. Di ba? Pero darating din yung time na isip mo na, smoke na naman. Ganun. Ayan, ano na yan, Hindi kaya ako naglalaylo talaga. Kasi sa akin, kailangan, sobrang goods niya ng smoke. Kailangan mo lang siyang gamitin in the right way. Sabi nga nila, Ano yan In the right way parang talaga. ano mo yan parang... Hindi siya pwedeng maging daily mo man. Hindi. hindi talaga uubra man. Depende kung taga Jamaica ka, doon ka na lumaki. Talagang sistema mo na yun, pagkabata pa lang. Yan, ano mo na yun. Kahit sabihin natin mataas yung dosage natin. Pero siya kung dito, tulad pero- kasi natin na yan, kakaano lang natin ulit. Pero kasi sa Jamaica kasi, alam mo, hindi naman sila nagbabayad talaga eh. Meron silang literal na tanim eh. Doon kasi talaga, alam mo yung bahay lang, tapos may mga tanim lang siya dyan. Ito po yung the good thing kasi sa Jamaica man, kesa dito man. Kaya sinabi ko rin na para sa akin na hindi na ako tulad ng dati yung mag-smoke daily. Oo. Kasi yung sa smoke kasi sa Jamaica, pure. Oo. Dito kasi hindi natin alam eh. Kumbaga, sa mga documentary na panood ko man, from ikat mo na lang yun. Yung smoke doon sa iba't ibang part ng Europe. Manini-sprayan na kasi nila. Oo. Ano So, may mga ano dito, hindi- chemical? Oo. Kung gusto mo talaga ng makatikim ng talagang natural, Jamaica siguro talaga. Kasi Hindi, yun, marami nasa- naman ditong homegrown, pero mga labas ng Zagreb man. Labas ng Zagreb. Meron nga binibenta sa akin. Kaya para tayo nagbibigay ng impormasyon sa mga neto, otoridad. Dito. Tangina, palitan nga natin yung tangina. Kinakabahan ako dun sa topic na yan eh. Oo nga, naisip ko CBD din eh. naman eh. CBD naman. Legal. Sharing lang kami dito, experience mga kapatid. Hindi kami nagpo-promote ng kahit hindi kami, alam mo yun, sinishare lang yung tunay na buhay. Ito nangyayari sa tao. Yup. So, parang may idea kayo kung anong klaseng buhay. Bilang isang OFW na Pilipino, kumbaga, sinishare namin yung kung ano yung naranasan namin. At least kung pangarapin nyo man dito, mapanood nyo, no? Nag-accommodation din ba kayo? Accommodation? Makasama nyo mga Pilipino din. Ako man, ka-accommodation ko si Kulot, G. Oo. Ano yun? Sa isang kwarto, ilang kayo? Kami, hindi inabutan ko rito, 6. Sa isang kwarto? Dalawang kwarto lang yun, 12 kami. So, 6. Ano yun? Double deck? Double deck, 3. Lagi pa ako nasa taas. Hanggang sa Kasi- basta darating ka sa point talaga na kahit anong bigay mo sa tao na pakisama, hindi talaga. Meron Yun talaga nga yung inaano ko dun eh. Kailan ko lang siya napansin. Sa isang accommodation, lahat ng accommodation, meron si company, meron dyan nilagay dinikit sa mga pader, sa mga pinto, na rules and regulation. totoo, meron. Pag yan sinalpakan ng Pilipino, ewan ko kung sa Pilipino lang to ha, nadadagdagan yun ng mga nakadikit na, oy, pakilinisan mo naman yung kalat din sa okay, pagka magtatapon ng basura, palitan ng plastic, ganyan. Nadadagdagan yung mga Monday to Sunday. yung rules na nilagay ng company, which is parang na yun pangkalahatan na rules na yun. Ang nakalagay sa rules ng company na nakadikit sa dingding, panatiling malinis ang accommodation. Bawal maingay, bawal magsugal, bawal uminom, respeto sa mga kapwa mo naka-accommodation. Pero yun na yun eh. Yung panatiling malinis, yun na yun. Pero yung mga Pilipino kasi, magugulat kami, nakadikit na pakibuhusan yung Hindi kasi man, ang nangyayari niyan, syempre, pag una kayong sinalpak dyan, kakarating nyo pala, kunyari sabay-sabay kayong sinalpak dyan, susundin nyo talaga yung rules ng company. Ang tendency naman na mangyayari niyan, yung may mga bago. hindi, magiging sobrang palagay kayo sa isa't isa. Na, okay lang yan, kahit ganyan. Kasi tropa ko naman yan si Hanggat sa makakasanayan na yung ganung bagay, may dadating na hindi. Na bago. Na
ganito na yung sistema, i-a-adapt na nila yung sistema. Tulad nung unang accommodation namin, man. Kami nila kulot. Tangay naman. Kumbaga common sense naman utak, pinagkainan mo, lagay mo dyan sa lababo, iwan mo, tapos yung tubig, konti na lang aapaw. I mean, like, bro, bahay to. Okay, bahay to, man. Ayusin mo yung bahay natin. I-smoke ka, upos mo kung saan-saan lang. Uy, tangina yung, di ba? Kahit hindi, I mean, sa isang kwarto talaga, pag naglagay ka ng 10 Pilipino dyan, 10 tao, meron talaga mga pasaway. Merong isang doon, merong isang bulok doon. No matter what talaga, laging, hindi pwedeng perfect. Or perfect man, pahirapan yun. Kumbaga, marami talaga. Kaya anong masasabi dun sa mga, yung sa mga nauna sa accommodation, yung parang bossy. Kami nauna dito. Man, actually, respect the Filipino mindset yun. Filipino mindset, which is sobrang tolongis nun. Kumbaga, I mean, hindi ako boto dun. Sobrang hate ko ng ganun. Ako never pa naman ako yung bubulihin mo ko. Kahit wala akong pakialam, kahit na gano'n ko pa kalaki, kahit gano'n ka pa katagal sa gantong sistema na OFW, kahit nauna ka pa. Hindi ako nagpapabuli kung alam kong di naman ako mali. Mali ka. Hindi ako papabuli ng gano'n. Sabi mong bago ako, tagal ka na dyan. Hindi mo pwede bulihin. Kasi yung mga nangyayari, di ba, siya, pag bago ka, ganun ang sistema ng mga Pinoy kasi dito bago to. Ako na dito Ganun sila Alam mo yung para kanilang babatain kanila. Sila na nagdi-decide. Sila nagdi-decide. Nagdi-decide sila para sa'yo. No? Ganito ka lang dapat dito Hindi pwedeng ganun. May sarili akong buhay. Diba? Pero meron kasing mga nagaganon talaga Yun nangyari sa akin. Kaya dumating ako sa point na ako ning dumistansya Man, napaaway ako doon man. Nagkabunutan pa doon na. Sige, sabi ko lang sa kanya, kung kaya mo ituloy-tuloy mo. Kasi kung sa akin may bibigay, tutuloy ko sa'yo yan. No matter what, pwede ako umuwi ng Pinas. Di ako takot umuwi ng Pinas, sabi ko sa kanila lagi. Yun ang lagi sabi ko, ang bansang, pangingibang bansa para sa akin, para siyang, kulungan ng isang tao. Kasi bakit mo ilalay yung sarili mo para lang sa pera kung kaya mo naman kumita ng pera, di ba? Ganun lang ako palagi. Kaya nung sa accommodation pa ako, man, sinubukan ko makisama. Kasi nandun talaga tayo sa step 1 Unang buwan, okay. The second month, medyo pola-pola na The third month, yun, nanonulongkis na sila. Doon din ako tinubuan na sungay. Mabait ako, man. Sa kanila ako natutun, talagang sinusuwag ko sila. Kahit matatanda sa akin, man. Hindi talaga, binabraso ko din sila. Hindi pwedeng ganun. Sabi ko, palit tayo ng higaan. Sa taas ka, sa baba ako. Tignan mo kung makakarinig ka ng reklamo sa akin. Diba? Kasi, maintindihan kita, nasa taas ka Pero, ako nasa taas, akit baba ako, iihi ako. Huwag mong pagalitan, man. Kasi, ako na ngayon nag-a-adjust naiihi ako, tapos bababa pa ako, di ba? Kailangan ko pang maghagdanan. Di ba? Tapos magagalit ka sa akin na, ano ba yan? Akit baba ka na, akit baba. Yun yung higaan ko Diba? Wala kang choice Wala talaga silang choice, pero ganong sinabi mo, kung sino yung nauna, sila yung nagiging boss. Di ba? Hindi mo pwedeng gano'n. Parehas tayo pinatiran ng kumpanya dito. Di ba? Yun dahilan ko dun Di ka naman nagbabayad ng upe. Totoo, hindi sila yung galing sa bulsa, hindi. Kasalanan ko ba nauna ka? Nagmamadali ko. Kasalanan ko ba nauna ka? Ano ngayon kung nauna ka, diba? I mean, hindi ko yung magbibigay ng rules dito. Ang kailangan lang talaga intindihan diba? Pero yung pwede mong i-implement yung rules ng bahay nung talagang inano ng Pero yung mag-i-implement ka ng rules sa pansarili mo, galing sa'yo na ikaw, kasi bawal ganito, kasi naiingayan ako sa ganyan na bawal ganito, maglinis ka na gano'n. Although, gagawin mo naman siya, pero parang ang nangyayari, nagiging bossy ka Nagiging boss mo siya, may boss ka na sa trabaho. Actually, maraming nakakaranas niya na sa mga OFW sa bansa sa parte ng mundo, Pinoy. Sobrang maraming nakakaranas nito. Naranasan ko to sa Qatar. Yung sa ganyan. Yung bago kami dito ni Rodney, sa kwarto namin, 3 lang kami. Yung isa,
yung single bed lang siya. Tapos dalawa kami, double deck kami. Pero yung double deck namin, solid na kahoy. Tapos 3 lang kami doon. Eh kami, talagang, yung isang nasa baba ko man, Iglesia ni Cristo. Yung talaga may prayer na ano talaga siya. Respect man. Bigayan kami ng respect 3 doon. Walang problema. Ganun lang, dapat ganun. Oo, as in, sobrang... Tapos yung sa kabila, yan sila kulot. 6 sila doon man. Tangina si kulot, may nakaawa yan dahil lang sa bukas na kortina. Nagalit yung isang Pinoy. Bakit yung binubuksan yan? Tinatamaan ako ng sikat ng araw. Natutulog pa ako eh. Vampira po, tangina. Alam mo yung napakabababaw, di ba? Yun nga, sobrang bago na dahilan. Bigla lang palalaki para lang bigyan ka ng... Man, Filipino mindset, you know. Kaya, pag may mga ganyan... Pag pinatulan mo naman, wala naman. Tsaka, pag pinalagan mo, minsan ikaw pa yung ano eh. Kunyari, yung papatulan mo, circle of friends niya yung nasa bahay nyo. Ang dating parang ikaw yung masama. Diba? Mapagkakaisa ka nun, no? Pag wala ka, tsaka nila pag-uusapan. Yun yung mga pangit, man. Eto man nung nasa Qatar ako man, nangyari sa akin man, may binugbog talaga ako dun man. Ako yung nambugbog Kasi hinamon naman ako eh. May araw sa plot namin, may araw kami ng linis man. Kunyari, yung Saturday, araw ng linis namin, company rules yun Mga walls, tsaka hagdan, ganyan. Okay. Ngayon, yung kasama ko maglinis, nakakwarto sa baba, 6 sila. Tapos, ang kasama ko maglinis nandun. Ngayon, araw ng Friday man, umihi ako, dumaan ako, umaga, naglilinis siya. Naglilinis siya. Ngayon, pinagkwentuhan niya sa kusina na tamad daw ako, hindi daw naglilinis, ganito. Pero nakabakasyon siya nun kasi COVID eh. So, siya yung napili na walang work, pero ako continuous yung work ko. So, pagodan pa rin ako sa work. Tapos ngayon, pinag-uusapan na ako sa kusina, man. Ang tingin sa akin ng mga tao doon, ang tamad ko daw, ganyan-ganyan. Duty pa rin ako nun eh. Umuwi ako, gabi na, ganyan. Pagodan pa sa work. Hanggat sa naririnig ko sa kusina, parang iniiwasan ako ng ilang tao doon, Hindi naman lahat. Tapos, pinaparinggan ako na ganyan, tamad-tamad daw ganyan, hindi daw ako naglinis, ganito ganyan. Sabi ko, tol, linawin lang natin, anong araw ka ba naglinis? Hindi naman to araw ng schedule natin eh. Tapos kung may problema sa akin, kinausap mo. Sa atin lang, huwag mo nang ilabas. Kasi maraming sasaw-saw dyan. Tapos sabi ko sa kanya, man, wala kang trabaho. Nakatambay ka lang sa accommodation. Kung ako nasa kalagayan mo, kahit araw-araw akong maglinis, okay lang eh. Diba? Kasi hindi naman ako nag-work eh. Ako, pumapasok ako nun. Kaya naranasan ko yung ganyan sitwasyon na pag-uusapan ka kaagad. Ay, puta, nagpaparinig pa dun sa akin. Sino yung ano? Yung hindi naman siya yung nagre-reklamo Pero siya yung bumoboses. Bumoboses kasi gusto niya mag-rules dun sa plot na yun eh. Merong ganyan sa amin, tawag. Ginulpi ko na, pumasok man, duguan sa ano. Tapos, after 1 week, nag-resign. Sa kahihiyan. Umuwi ng Pilipinas, sa kahihiyan man. Mali naman kasi talaga yung ganun. Man, ginulpi ko man yung mga kapraternity niya man, hindi siya tinulungan. Alam mo sabi sa kanya? Ang sabi sa kanya, ikaw kasi mali. Hindi ka namin tutulungan kasi ikaw mali. Ayun, after 1 week, umuwi ng Pilipinas dahil sa kahihiyan. Walang kumakausap sa kanya sa ginawa niya sa akin. Tangina, ang mahirap nun, hindi na nga siya tinulungan. Yung isa niya pang kabrad, tinadyakan siya, no? Wala. Hindi mo na nga ako tinulungan, nakita ka na isa ka sa tumadyak, gagawa. Man, ang mga boss sa company na yung mga Pinoy. Ngayon, nasabi ng mga Pinoy doon, ba't pinugbog ba si ano? Wala lang. Parang hindi rin ako pinagalitan kasi wala eh. Hindi, parang ano yun, intindi nila na darating talaga na merong magbibigay sa'yo ng lesson. At yun na yun. Yun na yung tao na yun. Yun yung nagbibigay sa'yo ng lesson. So, kasi sa akin, sinagad ko rin yung timpi ko. Kumbaga, hindi kita papatulan no matter what. Kasi, alam ko nasa ibang bansa tayo. Alam kong walang patutunguhan ng maganda yan. Pero dadating talaga sa point na kahit anong pigil mo, parang sasabog ka din eh. Kaya, ayan, sa mga makapanood nito,
kung hindi ka pa nakapag OFW, hindi mo pa Ito yung mga nararanasan. struggle. I mean, dapat ready ka. I mean, kahit hindi ka man ready, kalaunan magiging ready ka din, mararanasan mo rin to. Pero, dapat maging aware ka. Dapat mag-grow ka rin. Kasi marami sa mga Pilipino hindi nag-grow eh. Kumbaga, ganun pa rin. Parang stepping stone pala to sa mga papaalis. First time. Ito, ganito pwede yung nyo tong, makakasalamuha nyo. Pwede nyo kunan ng ng hint or something na idea kung ano talaga yung tunay na buhay bilang isang OFW. Makakasalamuha mo na from your own people. Tapos, mga ibang lahi din, yan. Kumbaga sa game, naglalaro ka ng games, para siyang cheat code ba? Pinigyan ka na namin ng cheat code. Mga pwede mong gawin, pulutin at hindi mo dapat pulutin. Yun lang yun. Kung gusto mo maging mabuting OFW, gaya namin, di ba? Nagiging masama, pero alam mo yun, alam namin kung saan kami papunta eh. Diskarte lang doon, focus ka lang lagi sa buhay mo. Number 1 yun. Marami talagang distraction eh. Tsaka pag nag-OFW ka, kailangan mong isa-isip na kailangan mong magkaroon ng sariling desisyon. Kasi isa yan sa mga natutunan ko. Kumbaga, pag naging OFW ka, pwede kang makinig sa kung sino-sinong kwento. Like for example, pag OFW ka, tapos napunta ka sa isang accommodation, syempre may circle of friends na dyan eh. Ngayon, makakarinig ka ng boses na ito, maganda dito, maganda dun, gusto ko, ginagawa ko to, okay to. Pwede mong pakinggan lahat yun, pero dapat marunong ka mag-decision para sa sarili mo. Pwede mong i-try, pwede mong para lang, kung conscious ka lang talaga, try mo. Usually ganito, for example, sa isang bahay kayo, magka-accommodation kayo. Ngayon, yung mga kabahay mo dun, uy, ang ganda dito sa bansang to, ang ganda dun, ang ganda dun. Ngayon, magsisipag-alisan yan. Ngayon, bago mo gawin yung bagay na yun, pag-isipan mo muna mabuti. I mean, mag-desisyon ka para sa sarili mo. Bakit ba ako aalis dun? Bakit ba ako aalis dito? Bakit ba ako pupunta ron? Pag pumunta ba ako ng Finland, ano yung magiging buhay ko dun? Kung yung pera dun, kaya ko na makitain dito. It means, imagine niyo to man. Ganito yung nanonotice ko man eh. Pag isang tropa pumunta ng Finland, maganda dun. Lahat na, mahihikayat na. I mean like, bro, kahit nandito ako, marunong kang humawak ng pera, hindi mo kailangan umalis. Di ba? Kaya ako nasasabi na, pag naging OFW ka, binata ka, may anak ka man, pag nandito ka na, pag baguhan ka, kailangan may sarili ka talagang desisyon. Hindi pwede yung nagpapabuyo ka sa sinabi nito. O let's say maganda yun sa buhay niya. May kanya-kanya tayong journey. Diba? Pag-iisipan mo pa rin talaga, kailangan magdesisyon ka para sa sarili mo lagi. Yeah. Kumbaga, yung forma nun. Galing yung kay Pastor Joe Gatti. Pero tama siya. Tama. Hindi mo pwedeng kopya yung formula ng isang tao para mag-fit sa'yo. Meron ka sarili. Pwede mong pakinggan, pero kailangan mong pag-isipan Totoo. bago gumalaw. Pakinggan mo lang lahat. Nasa iyo kung pupulutin mo o itatapon mo sa tabi. Ganun lang. Pero may mga tao rin talaga kasi na wala, parang dumidepende sila sa iba. Merong mga ganun talagang tao, hindi parang yun yung pambalanse ng ng humanity. May ganun talagang tao na maudyokan mo, ganyan, madali mo siyang mahikayat. Wala siyang sariling desisyon. May ganun talaga. Example na lang, mga tropa. Yung isa pumunta ng Finland. Syempre nagikayat siya. Oo, nagikayat. May ganyan kami. Ngayon, ang pagdating doon man, walang buhay dito. Ngayon gusto niya nang bumalik dito. Diba? Yun yung example ko talaga. Kasi nung nasa Middle East ako, syempre baguhan, bagito talaga. Binata, bagito sa OFW. Ang daming ganyan man sa accommodation namin. Ang ganda dun ang ganda dyan. Kung bago ka pa lang sa work, gusto mo na ulit mag-change ng work. Kasi dahil sa mga naririnig mo, I mean, hindi mo maiiwasan talaga makarinig eh. Ngayon, talagang magdidesisyon ka na lang para sa sarili mo. Ang nangyayari kasi yan, kung pumunta ka doon dahil naudyukan ka lang ng kaibigan, ng tropa, meron kang mga pagsisisi sa huli niyan. Kasi hindi mo naman talaga ginusto yun. Naudyukan ka lang eh. Pero kung ginusto mo yan, kung pumunta ka dun sa bansa na yun, hindi, nandun yung tropa mo, pero hindi dahil ka naudyukan, dahil gusto mo talaga na dun ka na mag-work, ayaw mo na talaga dito, sawa ka na, hindi na maganda yung mental health mo dito. Worth it para sa'yo. Worth it para sa'yo na pumunta dun kasi hindi naman yun yung
hindi ka pumunta doon dahil gusto ng iba o nahikayat ka eh. Pumunta ka doon dahil gusto mo. So ngayon, kahit anong struggle yung maranasan mo doon, wala kang ibang sisisihin na tangina kasi ba't ako nagpa-udyok dito sa mga tropa ko? Wala sana ako dito ngayon. Ngayon, may sisisihin ka naman, sarili mo. Hindi kayong maghahanap ng sisisihin. Yan yung nangyari sa akin. Nung nasa Middle East Baka ako. mas magiging masaya ka sa ganun. Hindi na ako, Kasi sarili mo siyang mentally goods talaga. Sabi ko, hindi, kailangan kong umalis. Sariling desisyon, man. Although, may balita na ako sa mga tropa dito, pero doon talaga, work accommodation, tas uuwi ako double deck. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Nagdesisyon ako para sa sarili ko talaga. Pero, mostly, marami akong, experience at na-encounter na mga ganong senaryo. Yung tipong nadadala sa boka. Yeah. Hindi maganda yung mga kapatid. Pero yung, ito, maiba tayo. Yung pag mas matagal ka na daw OFW, parang hirap ka na umuwi sa Pilipinas. Ako 6 years pa lang kasi ako eh. Man, sa akin man. Mas matagal kayo sa akin. Yan ang kasalukuyan ko ngayon, man. Alam nyo. Nakikita nyo pa ba yung sarili nyo sa Pilipinas na for good o bakasyon lang? Sa akin man, tinatanong ako nung sa family ko na, hindi ka na ba uuwi? Sa akin, hindi ako makauwi kasi hindi ko masagot kasi pag nag-OFW ka kasi, mararamdaman mo yung peacefulness eh. Kumbaga, magiging proud ka rin kasi kaya mo tumayo sa sarili mong paa. Lalo na kapag ka nasa magandang bansa ka na mayroong sistema, tapos ikukumpara mo sa Pilipinas, pag umuwi ka doon, magpo-for good ka o sabihin natin may 1 milyon ka. Kaya mo mag-start ng business. Man, 1 milyon na. Pero yung sistema kasi ngayon sa Pilipinas, parang magulo, maingay. Man, imagine niyo dito hatakan pababa. Imagine niyo dito. Dito kasi maganda nababalansin mo eh. Kahit papaano. Makikita ka ng may isang pamilya dyan naglalakad. May maglalakad dyan, may dalang aso. Like, compare mo na lang sa Pilipinas, di ba? Kung naghahanap ka ng peaceful life, makikita mo naman sa paligid, yung buhay nila. Pwede mo namang i-adapt. Nakukuha mo yung gusto mo. Like, you have everything. Tulad nun sa akin. Sabi ko, tangina. Sarap ng buhay dito, di ba? Nasa nagdadala din talaga. I mean, kaya parang naiisip ko na parang hindi na worth it umuwi sa Pinas. Parang ganun. Kasi mas peaceful palala dito. Kasi sa atin. Palala. Hindi man, mas peaceful dito para sa akin. Siguro, sa pananaw ko dyan, kung single ako, hindi ako si Jan Hindi ako si Jan. Kung single na tayo, kumbaga, wala tayong pananagutan kahit saan. Masarap, di na ako uwi ng Pilipinas. Ako bala Pero kung may pamilya ako at ibibigay sa akin yung pamilya ko dito, hindi ko pipili umuwi ng Pilipinas. Kahit ako. Comparison man. That's the best thing. Comparison, Pilipinas, wala, trash na. Kahit ako, plano ko yun. Madala ko yung anak ko dito. Trash. Dito ko pag-aralin, dito ko lahat. Kaya natin mabuhay dito ng simple. Eto pa man. Di ba last year, nagpunta kami ng Barcelona. Tangin naman yung buhay dun man. Ay, grabe man. Nung i-compare ko man. Sa Pilipinas? Para siyang Pinas na upgraded man. Pinas na upgraded. Man, makakasalubong mo. Makakasalubong ka ng Pinay na parang Nicki Minaj. Man. Pagdating sa passion. Man, pag manamit parang, tangin na foreign to. Man, Pinay. Oo. Iba't ibang lahi, nakaayos. Tangin na kasi sa Pilipinas, putang na, pumurma ka dun. Hindi, I mean, kahit yung... Sa puta binyag. yung pamumuhay ba? Kumbaga... yung lifestyle, no? Kumbaga, yung buhay dun man, masyado ng open. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Walang man-judge yun sa'yo. O kung may man-judge man sa'yo, matuto ka na wag mo yung pansinin. Kasi ganun sila eh. Mind your own business, no? Kaya sabi ko nung pagpunta namin dun, tangina. Ang utak siguro ng mga tao na yan, yung... Gawin mo kung anong gusto mo. Yung mga taong nasa paligid mo, wala silang pakialam sa'yo. Wala silang pakialam sa'yo. Yeah. Ayun. Sige lang, maganda nga yun, bro. May dumadaan. Pwede naman alam ikat yung yan. mama sa moy palaboy. Pwede naman ikat kumukuha yan. ng pagkain dun sa rep habang gumagawa ng content sila moy. Sumikat yun yung mama nila. Kasama na yun, no? No, ginaya yun ng bubble gum. May mama rin talaga dun sa likod. Ang umiti, ginaya lahat.
But anyways, Anyway. yun nga man. Nagtayo sa topic. Hindi, I mean like, imagine niyo di ba? Sobrang free, no? Hindi, I mean, pangalawang bansa ako to man. Galing sa Qatar. Tapos nung pumunta kami ng Barcelona, kumbaga may na-unlock ulit ako na, tangina, may ganito pang mundo. Imagine mo kung makabisita ka pa sa ibang mundo, sa ibang, Talagang mas no? Di ba? Kaya, I mean, sobrang yung marami pang pwede magawa, hindi mo alam may gantong klaseng buhay pala. May buhay pala lang ganyan. Diba? Sa mundo. Di ba? Kaya, wala lang. I mean, pag naging OFW ka, magiging open ka rin eh. Kahit anong mangyari, magiging open ka talaga. Try nung hanggat mas maaga, mas bata kayo, mag-OFW kayo. Ito Sana pagka may edad ka na eh. Ang hirap na, ang hirap na umalis dyan sa putang na napakagul na na yan. Payo lang pag mag-OFW ka, hindi porket hindi ka magpadala sa pamilya mo, masama ang tao. Hindi yun, obligasyon. Ganito yan, kapatid. Sa anak mo siguro, no? Papangaralan kita. Papangaralan kayo ni Joe Gatti. Yeah. Hindi kasi hindi porket hindi ka nagpapadala, masama ka na. Kailangan mo talagang i-explain mo sa family mo na kailangan mong i-build yung sarili mo. Kasi pag na-build mo yung sarili mo, mas makakatulong ka sa kanila. Sarili mo muna, no? Yeah. Parang sa yung sinasabi sa aeroplano, di ba? Pag emergency, maglalagay ng oxygen. Hindi pwedeng yung lalagyan mo yung katabi mo, tapos wala ka pang oxygen, lalagyan mo kagad yung katabi mo. Hindi. Ang number one ng eroplano kapag kagad mga emergency, sayo muna oxygen, saka ka tumulong sa iba. Yeah. Kasi may parang ganun ang OFW. Kasi ang Filipino culture, pag OFW ka, kailangan nagpapadala sa Pilipinas. Mama mo, sa parents mo, sa family mo. Ngayon, bago mo gawin na hindi ka magpadala o hindi ka magbigay, syempre kailangan mong explain yan sa pamilya mo very well na hindi, nay, tay, kailangan kong asikasuhin yung sarili ko. Kailangan mag-ipon kasi magne-negosyo. Kailangan mag-invest. Pasensya na kayo, hindi ako mapagbigay. Ganyan. Diba? Kasi, let's say, yung investment mo nag-work. Gumana yung business mo. Isang bagsak lang. Nay, bilihan ko kayo bahay. Bilihan ko kayo kotse. Ang nangyayari niyan, Filipino culture, monthly magpapadala ka. Ano matitira sa'yo? Ngayon, habang lumilipas ang taon, ganun yung buhay mo. Para kang bangko ng pamilya mo. Which is, masakit man pakinggan, pero kailangan nyo talagang tiisin na hindi porkit hindi ako magbibigay nakalimutan ko kayo o hindi ko kayo ayaw ko kayong tulungan, hindi. Kailangan i-priority yung sarili ko. Para pag okay na ako, isang bagsak lang. O, bilhan ko kayo ba? O, tara, lipad kayo dito. Mas madali ka kasing makakatulong kung alam mo sa sarili mong sabi nga ni Vice ganda kumbaga hindi ka pa mapag-refill sa baso kapag yung baso mo hindi pa rin puno o kaya mo mag-refill pero isang kaig santo ka nun G, diba? Pinahirapan mo pa yung sarili mo pag so aralin nyo yung mga kapatid. Doon lang tayo sa akin yun. Sa akin pag nag-request sa akin manghihiram ng pera, sige, pahiram. Lalo na sa mga kamag-anak. Sa mga kapatid ko, yan, hindi ko na sinisingil yan. Pag nanghihingi sa akin ng pera, hindi ko na sinisingil. Pero sa mga ibang kamag-anak kasi, mangungutang. Ang sistema nila mangungutang. Hanggat hindi mo sila sinisingil, hindi nila babayaran yan. Sa akin man kasi... So ngayon, hindi na sila nakakaulit sa akin. Parang ngayon, sumasama na ako kasi hindi na sila nakakaulit Hindi na sila nakakaulit. Sabi ko, may hiniram ka pa Hindi, dadagdagan mo na naman nang hindi mo pa nababayaran yung una. So, hindi ka talaga makakaulit sa akin. Tsaka, kaya ka nga nanghihiram ng pera kasi may problema ka sa pag-handle ng pera. So, ngayon, hindi kita pahihiramin ulit. Kasi hindi mo na-handle yung una mong hiniram sa akin. Asa na yun? Totoo. So, ngayon, siguro kung gagamitin mo yun, sabi mo sa akin gagamitin mo yun sa business yan. O sige, baka magbago pa isip ko, sige, peramin kita. Pero kung yung tanga na, nahihirapan ka mag-handle. I mean, isang bagay kasi yon na hindi naiintindihan ng kamag-anak natin o kapamilya natin sa Pilipinas. Naisip ko na rin yan, G, kasi may na-experience din ako mga ganyang senaryo. No matter what happen, hindi nila maiintindihan yan kasi hindi nila naranasan mag-OFW. Wala sila dun sa sitwasyon. No matter what happen man, kumbaga,
iba kasi pag naging OFW ka rin, alam mo yung hirap ng buhay, alam mo paano kitain yung pera. So ngayon, yung sino man kamag-anak mo yung ganyan yung ugali, kahit anong explain mo man, mas pipiliin ko na lang na sumama yung loob mo sa akin. Kasi kahit anong explain ko sa'yo, hindi mo maintindihan. Ang ending, mamasamayin ka pa rin niya. Ganyan naman talaga. So, kahit anong explain mo dyan, pag ganyan na yung tao, manayaan mo na lang yan. Protect your peace, man. Kumbaga, sa akin, di ba, sa tagal ko na nag-a-abroad, yung unang taon ko, sige, bigay ako ng bigay. Same. Sa akin. Pero the next year ko na, doon lang ako na enlighten na, tang inang yan, bakit ako bigay ng bigay, wala namang bumabalik sa akin. Tapos isang beses lang ako din nagbigay, kung i-curse nila ako ba, parang di ako kamag-anak na, ang yabang mo na, ang taas ang tingin mo sa sarili mo. So, bayabang talaga ako. Di, ang sinabi ko lang, yung isang taong ko ba, di ko pwedeng iyabang sa'yo. Asa na ngayon yung isang taong binigay ko sa inyo? Wala na Ayoko kasing dumadating sa ganyang point na parang ang mangyayari kasi ang isipin na pag ganyan ka, nanunumbat ka eh. Ayoko ng ganun. Okay lang ako manumbat kasi walang mindset kasi. Wala kasing bumabalik sa akin eh. Una-una, ako may pamilya. Yung lagi ko sinasabi, hindi ko kayo obligasyon. Ang obligasyon ko, anak ko. Number 1. Kahit saan tayo magpunta, number 1. Anak ko lang. Nang lumapit ka sa akin, nang hiram ka ng pera, bigyan mo ko ng date, hindi ito babalik. Hindi mo na ibalik. O sige, okay lang. The next time, nang hiram. Sabi mo, dodoble mo na ulit. Hindi mo ulit binalik. Hanggang sa lumaki, hanggang sa, lokohan. Parang, kahit tsahin kita, o tsuhin kita, hindi na ubra. Inanuhanan, tsahin. Hindi, totoo man kasi, hindi naman ako nakakahingi sa akin kasi. Hindi man, totoo yun. Ito, sa ginagawa namin podcast na to, at least, kung sino man makapanood nito, dapat maging aware kayo sa ganung sitwasyon. Sa kanila ha. I mean, parang gusto lang din natin sila maintindihan kung ano yung sitwasyon dahil lang dun sa ginawa nila, nagkaroon kami ng boundaries. Totoo, hindi pwedeng laging hindi masama labas, loob man. namin sa inyo. Nakakainis lang talaga kayo. Pero hindi masama loob namin. Nakakainis yung ganun. Tsaka yung kung sasabihin nyo, nagbago na kayo, akin proudly to say, nagbago talaga kami. Kasi marami kaming natutunan na baka hindi nyo magets kasi hindi nyo naranasan. Kumbaga yung natutunan na naming aral, hindi mo makuha kasi dito namin to nakuha Wala dyan, di ba? I mean, talagang hindi mo kami magigets. Hindi naman sa minamalit yung takbo ng isip nyo or something. Pero pag sinabi nyo nagbago na kami, natuto kami. Di ba? Imagine niyo yung culture dito, man. Kasi yung culture natin, kung titingnan ko talaga, kung lalawa mo yung isip mo, mali eh. Pag pinanganak ka, habang bata ka, paglaki mo, yung parents mo, responsibilidad mo talaga. Yung tipong, magtrabaho ka na maayos para tustusan yung parents mo. Para sa akin, mali yun, man. Ano yan? Hindi naman sa pagiging masama o isipin yung masama ako. Kasi isipin yung culture dito. Mga katrabaho ko, man, 16 man. 16 years old man, katrabaho ko. Sarili nila yung pera. Dito kasi man, even sa US din eh. Dito, kumbaga, pag pinanganak ka, may sarili ka ng buhay. Hindi naman porkit, kumbaga, tinuturuan agad sila ng parents nila maging independent. Alam mo yon? Okay. Sige, gusto mong gawin yan, gawin mo. Kumbaga, tuklasin mo yung gusto mong tuklasin. Kumita ka ng pera dyan, ganito, ganyan. Wag mo kami intindihan kasi matanda na kami. For example, ako parents. Tapos sasabihin ko sa anak ko, kailangan magtrabaho na maayos para matulungan mo kami. Nakakahiya yun. Matanda na ako, it means kaya kong dalhin yung sarili ko. Ba't ko iaasin sa anak ko yung sarili ko? Bakit ko hingin sa inyo yung tulong, di ba? Eh di ang hina ako namang magulang nun. Ang pagtulong kasi ng anak sa magulang niya, nakadepende yan sa kung paano ka pinalaki ng anak ng magulang mo. Ngayon, kung pinalaki ka ng maayos ng magulang mo, kusa mong ibibigay yan ng walang sapilitan. Hindi, I mean, yung pagbibigay naman o yung tulong sa magulang, andyan pa rin naman eh. Kahit dito, andyan pa rin, tumutulong pa rin sila sa mga magulang nila. Pero unlike sa Pilipinas kasi, tangina, obligasyon talaga eh. Naging obligasyon. Which is wrong. Hindi siya tulong. Diba? Which is wrong. Yung tipong, pag nasa lugmok pa rin yung parents mo na sitwasyon, asan yung mga anak mo? Ba't di ka tinutulungan ng ganyan? I mean like, di ba?
Bakit ganun yung sitwasyon? Kumbaga, syempre, yung parents natin, binigyan sila ng pagkakataon na ayusin yung buhay nila. Di ba? Nasa ugat din yan, man. Tsaka na kami mga OFW na nasa era na kami na naiintindihan na namin yung salitang hindi namin dinadampot yung pera. Yup. Hindi kami Nandun na nanganganak kami ng sa pera. era na naiintindihan na namin yun. Hindi kami nagtatay ng pera. Mostly, yung era namin ang madalas makarinig ng mga ganyan salita, man. Yeah? Kaya wag niyong pinipersa yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, or yung mga mahal nyo sa buhay na OFW na magbigay. Hindi yan obligasyon. Sa anak, obligasyon namin yan. Kung may anak ako, obligasyon yan. Totoo. 100%. Walang ano doon. Hindi pwedeng maputol. Kasuhan pag di ko binigyan yun eh. Tsaka man, Sa akin, hindi ko iniintay yung ganong sitwasyon. Alam ko sa sarili ko na obligasyon ko yan hanggang makayanan niya na yung sarili niya. yup. Ganun, syempre, pag may anak ka, habang bata pa, obligasyon mo talagang i-guide yan. Pero kailangan turuan mo yung anak mo maging independent. Pero yun yung consequences ng yung consequences namin bilang OFW na yung sacrifices na hindi namin makasama yung anak namin. Tangina, mabigat yun, G. Mabigat yun. Yung pa lang, hirap na kami. Tapos dadagdag pa kayo ng mga shit nyo na Pahiram. about Tapos pag di mo pera. pinahiram, masama ugali mo. Ang dami na namin iniisip dito. Bago hindi na ikaw yung dati kong kilala. Kailan nyo ba kami makakamusta nung kamusta lang talaga? Walang susunod na pautang. Baka meron ka dyan. Alam mo yung tatawag na kwentuhan? Oo. Yeah? Hindi yung basta lang. Yung nangangamusta lang talaga. Although meron ako niyan, siguro sa akin, isa lang siguro yung ganyan ko. Yan, kilala mo yan. Kung sino ka na nangangamusta Sa na. akin, present, wala talaga eh. Sa akin meron yan. Dakila akong yan. Sobrang experience ko yan, no? Masakit yan bilang isang Siyempre, accepted din yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, matik naman kinakamusta ako yan. Pero yung mga kamag-anak, kaibigan, yan, isa lang yan. Nag-iisa lang yung nangangamusta sa akin na talagang purong kamusta. Walang baka meron ka dyan, pre. Sa akin, nung hindi ko nararanasan yan, Comment ka kung alam mo sa sarili mo yan. Comment ka dito sa sa YouTube channel namin. kasi nung naranasan ko yung mga ganyang bagay, ina-isolate ko na lang yung sarili ko, man. Kasi masasaktan ka lang pag gusto mo mag-expect pa or pag nag-e-expect ka na, uy, sana kamustahin nyo. Ang hirap niyan. Ako Ang sakit kasi nun eh. People's person ka ba? Yung tipong lagi ka napapaligiran ng tao. Ayun, nun eh. Ayaw mo nun. Ako kasi ganun ako. Lumalabas, pumupunta ako Gusto sa ko ganong senaryo kapag gusto ko lang. Nahihirapan akong gusto ko nang i-isolate yung sarili ko sa mas konti na tao pero Circle. mas may maiaambag sa akin na maayos. Ito man share ko lang, si Gulot man, syempre, sabay kami dito eh. Baka kilala nyo naman si Gulot. So, ikaw hindi nyo kilala si Kulot. Yung kasama ko laging... panoorin yung Break Time Podcast. Nandoon kami sa episode 1 tsaka episode 2. Si Kulot man, dati pa lang, laman niya ng mga tropa, kung saan sa birthdays. Dancer kasi siya eh. Kahit dito, yung tipong, tapos ako man, iba na ako agad. Talagang, kumbaga, Ina-isolate mo na yung sarili ko. Tapos ngayon niya na-adapt man. Na-adapt na ni Kulot? Sabi ko sa kanya. Ano ba, tingin mo, na-adapt ni Kulot yun yung pagiging ina-isolate mo yung sarili mo? Ano yun? Sa tingin mo, good para sa kanya yun o hindi? Para sa akin, goods. I mean, hindi mo naman, meaning na-isolate, hindi yung talagang i-solo mo yung sarili mo. Kumbaga, babawasan mo lang. Kumbaga, I mean, one time magkasama kami, tapos ang daming Pinoy man. Nasa isang accommodation kami. Hindi niya na kayang humarap. Hindi niya na kayang humarap. Tapos sabi ko sa kanya, kasi napansin ko na agad yung aura niya eh. Nagiging introvert na si ECK. Napansin ko na yung aura niya, sabi ko, binulungan ko siya. Sabi ko, ang hirap na lukuhin ng sarili, no? Ako din, kasi yung Kasi ganun yun man. Kasi pag nasanaya mo na, kunyari na-reach mo or nahanap mo yung peace mo, nakaya mo naman yung sarili mo, nakaya mo maging masaya ng konti lang, tapos kaya mo maging masaya ng ikaw lang, hindi ka na makaka-relate dun eh, sa iba. Ihalo ka man dun sa napanood ko rin to sa isang podcast eh. Sabi niya, pag na-reach mo or nahanap mo yung peace mo, naka-align ka na dun eh. Kahit ihalo ka dun sa mga dati, iba na yung vibration mo. Kumbaga, ang hirap lokohin ng sarili man. Si Kulot hindi na makaharap dun.
Nagsusulo siya sa mapasok sa kwarto. Ako naman, Noy, trip ko makihalubilo ngayon eh. Nagigets kita. Parang nagkakapalit kayo, no? Oo. Hindi kasi ganun ako eh. Kumbaga, na-isolate ko yung sarili ko eh. Pero may mga time na gusto ko pa rin na, gusto ko naman makarinig ng mga anong usapan dyan para may bago naman na pumasok sa akin. Oo. Ngayon, nung time na yon, hindi niya na kayang humarap, man. Hindi niya na kayang humarap. Binulungan ko siya. Sa gitna ng happy-happy, lapit ako. Hindi, ang hirap na lokohin ng sarili, no? Pag hindi mo na kayang relate yung sarili mo sa ganun, kahit gustuhin mo man, hindi mo na matitripan, G. Kumbaga, Yun nga, wala kang gana. Yun yung sinasabi nila na kapag na-try mo yung buhay na maliit lang yung circle mo, hahanap-hanapin mo na siya eh. Totoo man. Darating yung araw na ayaw mo na nung crowded na tao, ayaw mo na nung Naiilang ka na sa maraming tao. Parang makikita mo yung sarap nung peace of mind. Na konti lang yan yung meron ako, G. Yun yung parang yan yung sarap meron pala ako. nito. Hindi, tsaka mas gumagana yung utak mo, man. Imagine mo nasa loob ka ng crowded o na kung sino-sinong mga puro inuman, yosi, something na yung regular na ginagawa ng mga Pinoy. Man, yung gagalawan mo, ganun lang eh. Walang iba. Pero pag naka-isolate kayo, hindi naman literal naka-isolate, pero nasa maliit ka na circle lang, mas tumatakbo yung utak nyo kasi iba na yung ginagalawan nyo eh. Kumbaga, mas may ideya ka, mas may gusto kang gawin na kakaiba dun sa ginagawa nung... Kasi kung papanoorin mo yung, for example, pag nasa isang crowded people ako, tapos gathering somethings, nanonood ako man, nag-o-observe ako. Distraction lang kasi. Kumbaga, tangin na, hindi ginawa ko yan eh. Ito pala yung buhay ko tingin ko, dati. depende rin siguro sa mga gusto mong makahalubilo. Yeah. Kasi kung yan nakakatulong sa pag-unlad mo bilang isang tao. For example, ito. Okay lang na mapaglibutan ka ng maraming Yeah. tao. Kung lahat yun, natutulungan ka. Pero hindi. Ito nga yun, So pumunta. gusto mong marating. May napuntahan kami ni Kulot na isang inuman. Kasi may kailangan lang kami doon. Hindi talaga namin pakay pumunta doon. Man, nagiinuman man. Yung nagiinom na yun man, lahat nagyoyosi. Nagiinuman sila tapos nag-ML. Putang na, ayoko ng ganun. Man, Walang nakatayo kami ni Kulot. Imagine mo, sabi ko, Noy, imagine mo ganito yung buhay mo. Nasa loob kayo ng kwarto, so kayo sa usok ng smoke, lahat kayo nagiinom, magkakaharap kayo, pero ang hawak nyo cellphone. Wala kayong sharing of thoughts. Man, imagine mo yung buhay na ganun, man. Tingnan mo yung buhay natin dati. Ganyan, sabi ko yung Kulot, man, ganyan tayo dati. Di ba hindi maganda? Ako ganun yung sa inuman. Kasi kung iisipin mo man, kung i-compare mo, lawaan mo lang isip mo. Sa isang inuman, nagiinuman sila, puro cellphone na hawak, ang laman ng topic, trabaho. Man, 8 hours na work, enough na yun. Pag lumabas ka ng work, yung another hours mo, kailangan hindi na work. Sa sarili mo na yun. Hindi namin, buhay nyo yan. Buhay nyo yan. I mean, sharing lang, kasi yung sinishare namin dito, syempre, experience talaga namin. Laman ng utak namin. Kumbaga, hindi namin, may mag-comment. Bakit po kami pinayag naman buhay namin, Ito gusto namin. Okay, buhay nyo yan. Bahala kayo. Buhay din kasi namin to eh. Buhay na, nakikita lang namin. Buhay din kasi namin to. Sinishare lang namin. Ngayon, kung mamasamain nyo, well, nasa inyo na talaga. Parang concern lang kami sa mga bagong makakahalubilo nyo ba na magiging ganun din. Tignan nyo kung tingnan mo yung sitwasyon ngayon, man. Aware ka na may pwedeng maka-misinterpret, diba? Oo. Kaya mo nabanggit Buhay yun. nyo yan, bahala kayo. Kasi, pag malawak na yung, kumbaga, at hindi naman ako sa I mean, pag yung nag-iisip ka na talaga, lagi kang aware na may hindi makakaintindi sa'yo, man. Meron at meron. Diba? Meron at meron. 1 hour na tayo. So, baka may yung isang oras, 10 minutes. Baka may yung gusto kayo shoutout. Isang oras lang kasi lagi podcast namin eh. Bonus na yung 10 minutes, 20 minutes. So. Sana mapanood nyo to. Gagawa pa kami ng marami. Abangan nyo lalo sa summer yan, G. Mention ko lang yung grupo Pilipino G dito sa Zagreb. Maraming papalabas na project. May papalabas kaming clothing, self-made clothing, tsaka Filipino G clothing. Member ba ako niyan? Ako gusto maging member niyan eh, Filipino G. Member ba ako niyan, member? Hindi, tinatanong ka kasi sa akin ni Kulot eh.
Ano? Sabi niya, ano ba, Filipino G yun, sabi. Sabi ko naman kay Gulot, sabi ko man, sa Filipino G kasi, syempre kasi ako yung tumatayo na ano eh. Na pinaka, ano mo, pinaka main head. Ngayon, sa akin man, kumbaga, yung Filipino G, hindi talaga siya yung gang na yung violent. Samahan talaga siya ng mga artist na, yung, may gusto kayong marating pa. Kumbaga, hindi, yung tipong, although may buhay tayo na ginaganapan, pero yung grupo kasi, yung pinakang point ko doon na may may magagawa pa tayong iba. Siguro kung kung ano ako ng Filipino G, member ako, eto siguro pinakaambag ko dyan, yan, podcast. Yun, tinatanong ako ni Kulot kung Filipino G ka daw. Ang sabi ko naman, gusto ko kasi, hindi ako yung nagre-recruit eh. Gusto ko yung pag nakita mo na, okay ito gusto mo ba? Willing ka ba? Di ba? Ito yung circle namin. Gusto mo bang sumama? Pag G ka, G. Hindi na kami yung... hindi na yung, man, gusto, sali ka, kunin na kitang grupo. Hindi ako yung ganun eh. Pag nakita mo kami ng, trip mo yung ginagawa namin, gusto mo rin na ganito, gusto mong may makatulong sa'yo sa ganitong ideya, man, tulungan ka namin. Ano ba yung gusto mo? Ganun yung inaano ko sa grupo na hindi i-build natin 'yan. Kumbaga, pag may gusto kang gawin, especially gusto mong ilabas yung talent mo, uy, tara, halika tulungan natin. Dito ka sa Filipino G. Kasi walang ibang gagawin yung grupo kundi gasolinahan ka lang eh. Kasi meron sa akin isang tropa, kakakilala ko lang sa kanya ng araw na yun, tinatanong, isang grupo ka ba? Putang magaling sa akin. Sabi ko, yung grupo. Yung ano niya yung sa mga hip-hop. Yan, shoutout sa Batang Sagret. Yep, shoutout sa Batang Sagret. Batang Sagret, kala Padrino syempre. Yep. Ano yan, Brad? Peace, tinatanong kung saan daw ako grupo. Sabi ko, hindi ko para sa akin, hindi ko kailangan ng grupo. Yep. Para akong malayang ibon na. Yep. Pwede akong pumunta kahit sa grupo na to, sa grupo. Ayoko nung maliit yung mundo ko. Ayoko nung maliit yung mundo ko. Kaya sabi ko, sobrang peace talaga dapat lahat. Imagine mo kung okay kung peace, yung nagigets nyo ba ako? May gusto ko sabihin eh. Kasi ang init sana ng hip-hop scene dito kung maayos lahat, di ba? Kaso ganun talaga eh. Bilang isang lalaki, lumalabas yung kanya-kanyang angas. Di ba? Yung ego ng iba, ganyan. Pero ang sarap pag peace lahat man. Imagine mo yung isang event dyan, tas lahat lalabag. Pero ang kasi yan, lahat tayo may ego. Lahat tayo may ego, pero hindi tayo lahat pare-pareho ng pag-handle ng ego natin. Yep. Meron sa atin yung at taas ng ego na ito, may ego ka rin naman, pero naiintindihan mo siya. So, hindi ka ngayon nasasaktan sa ego niya. Di ba? Ano mo yun? May matalinong ego. Kaya sarap kung imagine niyo kung yung maayos lang. Bagong topic na yun, pakalas na kami. Tsaka i-clear ko lang, ang Filipino G, hindi siya violent gang. Wala aming pinoportray na something ang masasabi ko lang, ang Filipino G, binuo namin siya ni Kulot para gumasolina, sumuporta. Pag may nakita kami na, for example, kababayan natin to, dumikit sa amin, tapos may ganito yung talent niya, nakitaan namin siya ng ganito, nahihirapan siyang gawin yun. Kasi, for example, rapper ka, gusto mong kumanta, wala kang mapag-recordan, wala kang makasama na same ng hilig mo, or kaya mo. Yung alam mong may talent ka, pero hindi mo alam kung sinong lalapitan. Tsaka alam mo sa dito sarili. Sa Filipino G yan. Kunyari, for example, kung alam mong may talent ka, tapos napapanghinaan ka ng loob, nahihiya ka, ang grupo ng Filipino G man, walang ibang gagawin yan kung hindi suportahan ka, gasolinahan ka, i-push ka. Yun yung pinakang ko sa Filipino G. Nagra-rap ka? Tara, may gamit ako. Tara, tulungan kita. Pero kailangan may movement ka rin. Di ba? Yun yung ng Filipino G, baka kasi nami-misinterpret ng iba na yung Filipino G, gang na violent. Hindi. Ano yan? Community ng mga artists. Yep. Dito sa Europe, sa Croatia, binuo nila na grupo para sa may mga talent na nahihiyang ilabas, either nahihiyang ilabas or hindi alam kung paano mag-uumpisa, hindi alam kung sinong lalapitan. So yun, Filipino G yun. So parang, lang siya, talent production.
Gusto mo, may talent ka, Pero gusto mo tropahan. ilabas dito sa amin, Pero pwede mo siyang tropahan. i-share. Kaya ka namin age tulungan. limit, walang ang tawag dito, walang boundaries na tinitignan kung anong estado mo. Pero kasi, alam mo, nangyari kung bakit nila nasasabi na Pilipino G gang ganito, ganyan. Siyempre, di ba, other groups, Filipino mindset, di ba? Grupo mo yan, grupo mo to. Mag-aaway yan. Hindi. Gangster yan. Gangster to. Ganun sila mag-interpret ng mga tao dito. Kasi sa akin personally gusto ko lahat ng grupo okay. Oh. Kasi kaya nga Filipino G yung pangalan namin eh. Kasi gusto namin ilabas na hindi Pinoy ka, magkapwa tayo Pinoy, magtulungan tayo, man. Yun yung community ng Filipino G. Hindi porkit yung Filipino G ganto ganyan. Syempre, kailangan nyo rin maintindihan na hindi kami pwede basta-basta magpapasok na kung sino-sino lang. Kasi, syempre, iniingatan din namin yung binubuo namin. Lalo na, mamaya, puta, may talent ka, pero psycho killer ka pala, puta, Syempre, masisira kami andun din yung point na kailangan namin. Producer ka pala, ganun. Yun yung Filipino G, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng bagong topic, sayang yun, no? Kaso, baka nawanan na tayo, 16 minutes eh. So yun, shoutout. Next topic natin yung pag-usapan natin na mas matindi, mga kapatid. Mas malalim kasi ang Filipino G na yan na Yep. hindi siya yung normal na nakikita nyo lang na ang ibig sabihin is ganito, ganyan. Meron yan pinagugutan, kaya Filipino G. At sa mga sumusuporta sa Filipino G, maraming salamat sa mga susuporta pa lang. Appreciate you all, guys. Thank you palagi. Okay. Yung music mo. Check nyo pala yung Spotify ko, Joe Gatti, YouTube ko, Joe Gatti. So, ngayon maraming papalabas na project pero syempre, nahihirapan pa rin tayo gawa ng may mga personal pa rin tayo na pinagkakabisihan. Pero, yun nga, ang Filipino G, nagtutulungan yan para sa kanya-kanyang hilig. Mga talent nyo pa na gusto nyong ilabas. Sa mga gustong lumapit, lapit lang kayo mga kapatid. PM lang kayo at sana hindi nyo ma-misinterpret yung Filipino G, no? Kamak. So again, shoutout nga pala una sa Panginoon, binigyan lang tayo ng panibagong araw ngayon. Siyempre, Filipino G. Naka-online si G, no? Di ba? Naka-online si G. Sinautout ako ng anak ko. Yung anak ko, sinautout ako. Ang tayo na, pagbe-bless ka kita. Diba? Pagbe-bless kita. Plus 10 lang ako sa lahat. Sa lahat ng ikaw lang ang nag-shoutout sa akin, anak. Dahil dyan, nag-bless kita. Di yun. Supportan nyo Filipino G, Jogati, Spotify, and YouTube. Also, Hiraya Malaya. Please like and share this vlog. Mas marami pa kaming i-share na vlog sa inyo, like this podcast also. At abangan nyo yung mga next episode pa na darating. Mas marami pa kayong mukhang makikita, hindi lang ako. So sa next episode, meron pang ibang bagong mukha pa darating dyan. Nice. Kaya sabihin ng sabay-sabay The Cool Gang Show. Okay, Paano? Shoutout muna ako. Shoutout sa anak ko, si Smile. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan, kay Tita Neng. Siyempre, Castillo family. Shoutout sa inyo, Maralita family. Okay, siyempre, shoutout sa inyong lahat, mga kamag-anak ko. Okay, Cervantes family, Kagande. And sa mga kapatid ko, siyempre, alam nyo na kung sino kayo. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta. At supportahan nyo pa tong podcast namin para magkaroon pa ng episode 2. Kung may mga gusto kayong topic na pag-usapan, comment nyo lang dyan sa baba. Okay. Comment nyo lang. Pag-uusapan natin lahat yan. Tapos gusto mo magpa-shoutout, shoutout natin yan. Comment nyo lang dyan sa baba. Okay. Real life stories to, mga kapatid. Hiraya Malaya on social medias and what do you call it? Instagram, I'm Mods, Master of Doing Shit. Pangalan pa lang, panis na. Bossa. Kakalimutan. Okay. Salamat and welcome sa pakikinig ng The Cool Gang Show! Mm-hmm. Thank you.